Magandang araw po sa inyong lahat. Dito po sa video na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano po gumawa ng Samalamig Black Gulaman. At ituturo ko po dito kung ano nga po ba yung masarap na amoy dito sa ating palamig. Ito po ay pwedeng pang merienda, panghandaan, at higit sa lahat po ay pang negosyo. Tuturo ko din po dito kung paano po mag-costing para malaman po natin ang puhunan natin sa kada isang baso at kung magkano po ang ating tutubuin. Kasi marami pong nagtitinda ng palamig pero hindi po nila alam kung magkano nga ba ang puhunan sa kada isang baso. Kaya dito ay akin pong ituturo. Panoorin nyo po hanggang huli kasi ituturo ko din po dito kung paano nyo po siya nenegosyohin. Kaya kung interesado po kayo sa videong ito, samahan niyo po ako at sabayan ako sa aking paggagawa ng Samalamig Black Gulaman. Ating Samalamig Black Gulaman. Gagamit po tayo na 1 kilong pulang asukal, 1 pack ng black gulaman. Gagamit din po ako ng agar-agar para yung ating pong gulaman ay tumigas at kumunat. Mamaya sasabihin ko po sa huli kung ano nga po ba yung agar-agar at kung saan mabibili kasi madami pong nagtatanong. Gagamit din po tayo ng 2 litro ng tubig at higit sa lahat yung atin pong banana essence. Pagluluto na po tayo ng ating arnibal at ng atin pong black gulaman. Pagsasabayin na po natin ng pagluluto. Ilagay na po natin yung 1 kilong asukal. Ilagay na din po natin yung 1 litro ng tubig. Ito po, 1 litro din po ng tubig ito. Ilagay na din po natin yung ating gulaman. 1 teaspoon ng agar-agar. Sabayan na po natin ang paghahalo. Dadalhin na po natin sa ating paglulutuan. Ngayon ay magluluto na po tayo. Ito pong ating arnibal, iintayin lang po natin tong kumulo. At itong ating gulaman ay ganun din po. Pag kumulo na po at wala na pong buo-buo, okay na po yan. Kaya saglit lang po nating lulutuin. Ito pong ating black gulaman, pwede po kayong maglagay ng asukal at pwede rin naman po ang hindi. Katulad po nitong aking ginawa. Kasi kaunti lang naman pong gulaman ang kailangan natin sa 1 basong palamig. Kasi matamis na din naman po yung ating palamig. Kaya din na po ako naglalagay ng asukal sa gulaman. Nakuluan na po ng ayos yung ating arnibal at papatayin na po natin yung apoy. Iintayin na lang po natin yang lumamig. At ito naman pong ating black gulaman. Ito po ay nakuluan na din po ng ayos. Luto na rin po ito. At dadalhin na din po natin ito sa ating paghuhulmahan. Hintayin na lang po nating lumamig yung ating arnibal at itong ating black gulaman. Babalik po tayo mamaya. Malamig na po yung ating black gulaman. Gagayatin naman po natin ito ng cubes. Pwede nyo rin naman po itong kayo din. Depende na po sa inyo yon. Gayatin na po natin. Naghinaw po ako ng kamay. Ito lang po yung kaibahan pag may agar-agar. Ang matigas, makunat. Kahit ganan ninyo po siya, hindi po siya napuputol. Ganon po siya kakunat. Kahit 2 litro po yung gamitin yung tubig, lagyan nyo lang po ng agar-agar, matigas pa rin po yung inyong gagawing gulaman. May video po tayo dyan ng mango jelly, gumamit po ako dyan ng agar-agar, madami pong nagtatanong. Ganito po ang lalagyan yan. Ang pangalan po ay Don Frank. Yung agar-agar po, ayun po yung manufacturer. Powdered gulaman din po. Medyo iba lang po siya kumpara po dun sa mga ibang gulaman. Ito lang ang gulaman na may katangiang malinaw, makunat, masarap, matipid, matigas at tumatagal pa. Kaya maganda po itong gulaman na ito. Kaya nung ako nagtitinda po dati ng mango jelly at ito pong black gulaman, gumagamit po talaga ako nito. Kasi yung 1/4 po nito, madami na po ang mapapaggamitan. Nabibili po ito sa palengke, sa bakery supply at meron din naman po sa online. Disclaimer lang po, hindi po ito paid promotion. Madami lang po kasing nagtatanong nito sa akin kaya isinama ko po ulit sa video. Sa mango jelly, sinabi ko naman po ito sa last video. Siguro yung iba lang po hindi umabot sa huli kaya hindi po nila napanood. Kaya ngayon ay inulit ko po ulit.
Okay, nagayat na po natin ng maliliit. Isali naman po natin sa isang tumbler. Ang sunod naman po natin gagawin ay yun naman pong ating arnibal. Ito po yung ating arnibal na niluto. Inilipat ko po siya sa 1 litro na pitchel at 500 ml na pitchel para masukat po natin ng ayos kung ilang litro ang naluto nating arnibal. Lagay po natin siya sa isang malinis na tumbler. Kailangan po natin ng katsa na malinis kasi sasalain po natin yung ating arnibal kasi yung pula pong asukal mayroon pong kasama na dumi-dumi. Kapag hindi nyo po sinala, yung inyo pong palamig may lulutang-lutang pong maiitim. Kaya dapat po ay sasalain po ninyo yung inyong arnibal na asukal. Ang sunod naman po natin gagawin, ituturo ko naman po sa inyo kung paano nyo po siya ibebenta. Ngayon ay mag-uumpisa na po tayo. Halimbawa po, nasa harap na po tayo ng ating bahay o ating garahe. Ito na po yung ating table na gagamitin sa ating pagtitinda at yung ating pong mga kailangan ay nandito na po dapat sa ating harapan para hindi na po tayo patakbo-takbo kapag may bibili. Ito na po yung ating gulaman, yung ating inarnibal na asukal, yung ating mga baso na gagamitin, at ito pong ating lalagyan ng tubig. Mas advisable po kung water jug po yung inyong gagamitin kasi mas tumatagal po ang lamig sa water jug. Mas tipid po kayo sa yelo. Yung sinasabi ko po kanina kung ano nga po ba yung masarap na amoy sa ating palamig. Ito po yon yung ating banana essence. Banana essence po ha, hindi banana flavor. Magkaiba po yon. Ito po ay ipapatak lang po natin dito sa ating inarnibal na asukal. Konting patak lang po ang ilalagay nyo nito kasi kapag napasobra po kayo ng lagay, papait po yung inyong palamig. Kaya konting patak lang po tapos tikman nyo po kung okay na. Ang gagamitin ko po ay 1/8 teaspoon. Tapos ay haluin. Ang bango. Papatak po ako ng kaunting-kaunti pa. Bali, ang napalagay po natin na banana essence ay 1/4 teaspoon. Pag nailagay nyo na po, haluin nyo lang po ng mabuti. Lalagay naman po tayo ng yelo dito sa ating jug. Pero kung gagawin nyo po itong business, mas maganda po kung kayo na po ang magagawa ng inyong yelo para sure po na mineral po yung inyong mabibili o yung inyong gagamitin. Okay na po lahat ang ating gagamitin at meron po ako ditong baso na 12 ounce. Yan ay magsasampol na po tayo. Halimbawa po kung may nabili na po sa inyo. Pinaka-importante po, kailangan po itong inyong arnibal ay meron na po kayong sukat kung gaano po kadami ang ilalagay ninyo dito. Pero ito po ay sinukat ko. Ang ilalagay ko po dito ay 45 ml. Ang isang tablespoon ay 15 ml. 3 kutsara po ang ilalagay ko. Nung ako po ay nagtitinda, meron po talaga akong sandok na kasukat nito. Kaya lang po, naiwanan ko po sa kabilang bahay. Kaya hindi ko po maipapakita sa inyo. Ito din po ang style nun, kaya lang po ay maliit dito. Isang sandok po noon ay sakto na po ang lasa dito sa isang baso. Hinanap ko po yun sa palengke, sa mga bilihan po ng mga kaldero. Doon ko po yun nabili. Gantong-gantong style din po yun, may panabi. Tapos, medyo maliit lang po dito. Dahil ito po ay malaki, hindi po ito ang gagamitin ko. Ipinakita ko lang po sa inyo. Ang gagamitin po natin ay itong ating panukat na 1 tablespoon. Lagyan natin ng 3 sukat. Gilid po natin kasi malalim. Isa, dalawa. Lalagyan naman po natin ng 1 tablespoon ating gulaman. Yan. Ang isusunod naman po natin dito ay yung ating tubig. Ayan na po yung inyong black gulaman. Tikman naman po natin itong ating palamig. Nakakatanggal po ng uhaw itong ating palamig na to, lalo na po kung malamig na malamig. Kaya mas advisable po kung kayo magtitinda nito, kayo na lang po yung gagawa ng inyong yelo. At ang nagpapasarap po dito ay itong ating banana essence. Ito po ang sekreto dito sa palamig. Ang isusunod naman po natin dito ay yung ating pagkukosting. Kung magkano nga ba ang pwede nating kitain dito. Dahil hindi naman po lahat natin to tatakalin para atin pong makosting, ituturo ko po sa inyo ang tamang
costing nito. Kung natatandaan nyo po kanina, 1.5 ang takal po nung ating arnibal nung atin pong naluto. Pisahan po natin sa arnibal. Kung atin pong 1 kilong asukal na pula, 44 pesos. Yung atin pong banana essence, tuusin na lang po natin sa piso kasi ang unti lang naman po nung ating inilagay. Mag-plus na din po tayo ng ating gas, saglit na pagluluto. Magsama na din po tayo ng tubig na kaunti lang naman po yung ating ginamit. Isama na din po natin yung ating labor na saglit na pagluluto. Tuusin na lang po natin sa 30 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 75 pesos. Dun po sa ating 75 na puhunan sa arnibal, nakagawa po tayo ng 1.5 liters. I-divide po natin sa 1 tablespoon na ginamit nating panukat. Ito po ay 15 ml. 1,500 ml. I-divide po natin sa 15 ml na ginamit nating panukat. Ang kalalabasan po noon ay 100. Para malaman po natin ang puhunan natin sa kada isang kutsara, yung ating pong 75 na puhunan, i-divide po natin sa 100. Ang kalalabasan po nun ay 0.75 centavos ang puhunan po natin sa kada isang kutsara. Ngayon, alam na po natin ang puhunan natin sa ating arnibal sa kada isang kutsara. Sa ating gulaman naman po tayo. Pisahan po natin yung puhunan po natin sa ating gulaman. Isang pack po ng gulaman, 13 pesos. Yung ating pong agar-agar, 2 pesos. Magsama po ulit tayo ng ating gas sa ating pong saglit na pagluluto at tubig at saka labor. Tuusin na lang po natin sa 30 pesos. Kaya ang total po ng puhunan natin sa gulaman ay 45 pesos. Kung natatandaan nyo po kanina, ang itinubig po natin sa ating gulaman ay 1 liter or 1,000 ml. Yung atin pong 1,000 ml, i-divide po natin sa 15 ml. 66 na kutsara po ang maaari po nating makuha dito kung tigwa 1 tablespoon po ang inyong ilalagay. Para malaman po natin ang puhunan natin sa kada isang kutsara na gulaman, yung ating pong puhunan na 45 pesos, i-divide po natin yung 66. Ang kalalabasan po nun ay 0.68 centavos ang puhunan po natin sa kada isang kutsarang gulaman. Tuusin naman po natin yung sa ating mineral water na gagamitin po sa ating palamig. Ito po yung kalimitan na nabibili natin ngayon. Pag hindi po itong galon na may gripo, ay yung ganito pong bilog na ginagamit namin. Ang laman po nun ay 5 galon. Ang atin pong 5 galon, ang katumbas po noon ay 19 liters. Ngayon, alam naman po natin kung magkano ang presyo nitong ating mineral. Merong 25, merong 30, pero tutuusin ko na lang po sa 30 pesos. Yung ating pong 30 pesos, i-divide po natin sa ating 19 liters. Ang kalalabasan po nun ay 1.57 po ang presyo kada isang litro. Napakamura po ng ating tubig kasi ang kada isang litro po ay 1.50 po lamang. Mineral water na po yun, hindi na po yun galing sa ating gripo. Kaya dapat po kung kayo ay magtitinda ng palamig, kailangan po ay mineral. Ngayon, alam na po natin kahit presyohan po natin ng 2 piso kada isang baso para sa tubig, ay labis na po yun. Natuos na po natin yung ating arnibal, yung ating gulaman, natuos na din po natin yung ating tubig. Ngayon, ang tutuusin naman po natin ay kung magkano nga po ba ang puhunan natin sa kada isang basong palamig. Ipapakita ko po ulit sa inyo yung ating pagsasandok at sasabayan na din po natin ng tuos. Unahin po ulit natin yung ating 3 kutsara ng arnibal. Yung ating pong 3 kutsara, ang magiging puhunan po natin ay 2.25. Dahil ang kada isang kutsara po ay 0.75 centavos. At ngayon ay lagyan naman po natin ng 1 kutsarang gulaman. Ang puhunan po natin sa kada isang kutsarang gulaman ay 0.68 centavos. Lagyan naman po natin ng 2 pisong tubig na labis-labis na po yung ating tuos. Kaya ang puhunan po natin sa ating palamig ay 4.93. Ngayon ay magpa-plus po ako ng baso, pero depende pa rin po sa inyong basong gagamitin. Syempre po, mas maganda po kung paper cup yung inyong gagamitin para hindi na po tayo dumagdag ng kalat. Dahil ito po yung ating ginamit, tutuusin ko na lang po ito sa 50 cents. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan dito ay
5.43. Kalimitan naman po nitong presyo ay 10 pesos. I-minus po natin yung ating puhunan na 5.43. Tutubo pa po tayo ng 4.57. Sabihin na lang po natin na 4.50 para madali pong magtuos. Halimbawa po nakakabenta po kayo ng 100 cups kada isang araw. Kayo po ay tutubo ng 450 pesos. Labas na po doon ang inyong puhunan. Tubong-tubo nyo na lamang po yun. Halimbawa po kung araw-araw nyo po yung gagawin, yung atin pong 450 pesos, i-times po natin sa 30 days. Sa isang buwan po ay tutubo po kayo ng 13,500. Labas na po doon ang inyong mga gastos, may labor na, may gas na, tubong-tubo nyo na lang po yung 13,500. Basta ito lang pong inyong mga gagamitin, itong inyong gulaman, ilagay nyo lang po sa rep kung hindi po mauubos. Ito pong ating arnibal, ilagay nyo lang po sa rep kung hindi mauubos para hindi po langgamin kasi pag nilanggam na po yan, hindi nyo na magagamit. At ito naman pong ating tubig, pwede nyo na po yung gawing yelo para kinabukasan ay may gagamitin pa po kayo. Basta sisinupin nyo lang po itong ating mga gamit, wala pong masasayang sa inyong produkto at kasi wala naman pong mapapanis dito. Kaya kinabukasan ay pwede nyo pa pong ibenta. Ngayon, meron pong magsasabi na paano ko naman ibebenta yung 100 pieces sa isang araw. Halimbawa po, meron tayong mga nakaraang video kung sasamahan nyo pa po yan ng ating mga video na peach mango pie, donut, empanada, turon, kamote Q, lumpiang toge. Marami pa po tayong tinda na pwede nyo pong i-partner dito na sila po ay mauuhaw. Siguradong mapapabili pa po sila ng palamig. Parang ako lang po yung pag nagmemeryenda ako sa labas. Napaparami ako ng palamig. Kahit wek-wek lang po yung kinakain ko, nakakadalawang baso ako nito o 3 kasi nauuhaw po ako. Malaki po talaga ang inyong tutubuin dito kung mapapag-combine nyo po yung ating mga negosyo idea. Basta sasamahan nyo lang po ng sipag, tiyaga at kaunting diskarte. Siguradong kayo po ay kikita. Bago po muna magtapos ito, magsha-shoutout lang po ako saglit. Shoutout po kay Eras Journey. Bisitahin nyo po yung kanyang channel, M. Domingo TV. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Judy Ann Ayop from General Santos City. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Tinda na daw po siya ng double Dutch ice cream at saka po nung ating leche plan. At shoutout din po kay Sir Pascual Bobot from Montreal. Maraming salamat po sa inyo, Sir Bobot, sa lagi pong panonood. Kay Ma'am Lindsay Bill Pate Gonzales. Yan, shoutout po sa inyo. Sana bago po nagtapos ulit itong video na ito, ay nagkaroon po ulit kayo ng negosyo idea. Muli, inimbitahan ko po kayo na bisitahin nyo po yung aking YouTube channel, Tipid Tips at Iba Pa. At marami pa po kayo dyang negosyo idea na makikita. Kaya kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo na din pong kalimutan pindutin yung bell button upang updated po kayo pag may upload po ako. At huwag nyo na din pong kalimutan mag-like at mag-share upang yung mga kananay nyo, yung mga kamami nyo, ay magkaroon din po sila ng idea na pwede po pala silang kumita kahit nasa bahay po lamang o nagtatrabaho na ay magkaroon pa po sila ng extra income. Niimbitahan ko din po kayo na i-like at i-follow po yung ating Facebook page, Tipid Tips at Iba Pa, para kahit po kayo ay nasa Facebook, updated pa rin po kayo sa mga upload natin. At muli, yung lagi ko pong pinapaalala, stay at home kasi sa ganito pong paraan, malaking ambag na po yung maitutulong natin sa pagsugpo po nung ating kinakaharap ngayon. Kaya para makapag-start na po tayo ng ating negosyo o maituloy nyo po yung inyong pinagkakakitaan. Kaya maraming po salamat sa inyong lahat. Bye-bye!